Kaya nga nasa kanila lahat ang makinarya. Malabo. Kahit si Risa Ontiveros, tingin ko. Andito na si Engineer Toto. Asa na ba? Nandito na raw siya. Ano ba yan? Daldal tayo. Nandito na pala si Engineer Toto. Daldal pa tayo eh. Welcome! Engineer Toto! Tanggalin muna natin. Ay sige, hayaan na natin dito. O, bati muna po kayo, Engineer. At kayo'y masasabong kayo dito kay Mapi. Magandang gabi at sana sa lahat ng mga nakikinig na sa Luzon ay handa kayo sa pagpasok ni Pipito. At dito ngayon ay naglandfall na sa Aurora. So in-expect natin yung Metro Manila apektado, Region 4, sa Cavite, Rizal, sa apektado ang red notice o di kaya ang tinatawag na signal number 5 yung Pulillo Island at saka yung Quirino Province. At ang iba naman signal number 4, number 3, number 2, number 1. So bago natin pag-usapan yung tungkol kay Lily para mabigyan ko ng matalinong pag-intindi, pagkakaalam yung mga nakikinig sa atin, nais ko lamang po sasabihin na itong bahang ito ay hindi naman hiningi ng kahit sino. Pero ito po nagbibigay ng daan yung mga baha ng October pa, nagsimula na hanggang sa ngayon. Ay, dali lang microphone ko na palayo Hanggang sa ngayon ay nalaman na natin na baha, sabi ni Bongbong ay naubos na ang quick response fund. Yung quick response fund po ay para sa pera na mabilisan panggasto sa mga baha, kalamidad, kung ano-ano. So sa kanilang ni-review ko yung budget sa 2024, ubos na. Ay naiyak ang aking apo. Uy, kami. Daddy, go out. Yeah, naiiyak, hinahanap yung tatay niya. So anyway, sige, background ka na lang, apo. Ang nangyari ngayon, ang baha ay kumukontra, baha ng tubig kumukontra sa baha ng ayuda. Kasi ang nangyari po dito, Reds, at si Aling Mariba nandyan, at si Mia M, ang ginawa kasi po ng gobyerno ni BBM, peking pangulo na nga siya, ay sila ni Romualdez, ang mga pera ay mas binigyan nila prioridad yung pagbibigay ng ayuda kahit walang kalamidad. So, nag-imbento sila ng mga ayuda na tinatawag na AIX. Ibig sabihin ng AIX, Assistance to Individuals in Crisis Situation. Tapos, hindi pa sila nagkasya, nag-imbento naman sila ng isa pang ayuda na ang pangalan ay AKAP. Ayuda sa kapos ang pera. Bakit ka pa mag-imbento ng gano'n? At nag-ikot pa nitong huli sa tinatawag na mall tour. Umikot sa lahat ng SM na mall at namigay ng pera sa mga gwardiya, sa mga sales girl, sales boy, lahat ng mga janitor, mga empleyado ng SM, iyan ang binibigyan. Samantala, sa datos natin ngayon, halos 4 na milyong Pilipino ang walang trabaho. So sino ang kapos ang pera? Yung mga empleyado ng SM o yung mga walang trabaho? Tapos, sino ang kapos ang pera? Yung mga walang trabaho o yung mga biktima ng bagyo na kahit babastusin mo pa, bibigyan mo pa ng pera, kagaya sa ginagawa ni Elry Villafuerte na gobernador ng Camarines Sur, imbes na pagkain na bibigyan niya ng 500 pesos, hindi ba insulto yon? Ginagawa niyang timawa mga Bicolano. Tapos, alam naman niya na kapag bagyo, wala ka naman mabilhan, sarado lahat ng tindahan. Ano kakainin yung pera? Ganun po kabastos ang bayan natin, lipunan natin sa ngayon. At dulot naman po yan sa katotohanan na yung mga nananalo ay yung mga hindi totoong nananalo. Okay? So yan ang pagbati ko. At pagdasal natin lahat-lahat na hindi naman kahit na may sakuna, pero hindi lang sana mamamatay at masasaktan ang lahat-lahat. Yan lang po. Magandang gabi po. Ayan, lumihis nga po daw yung bagyo. Sa awa ng Diyos, salamat naman, Sabi ni Sir Dennis,
para sa akin po, walang dapat piliin kung sino dapat ma-expose sa katiwalaan kahit ito makasira sa kampanya natin. Kay Doc Toto, kailangan malaman ng mga botante at the end of the day, wala siya pagsisisi. Ayun. So, iyan Tama nga po. yan. No? Ayan, unahin na lang muna natin tayo bago pumunta tayo dito kay Ma'am Lenny, no? Tanungin po natin, hanggang kailan po natin malalaman na yung sa Comelec po? Ano na po nangyayari Ganito doon? po, no? Actually, kung hindi sana tayo nag-live ngayon, kung hindi sana ako tinatapos kong aking motion for reconsideration. Kasi nag-decision ang first division ng Comelec na tanggalin ako at ako daw ay joker. Hindi daw totoo yung aking intention na tumakbo pagka-senador. At ang binasihan nila, sapagkat daw ako ay na-disbar, natanggalan ng lisensya, so wala naman daw akong ibang gagawin kung hindi manggugulo lang sa Senado. At isa pa, nung nag-speech daw ako, nung tinanong ako ng media, ang unang tanong, ikaw ba ay disbar? Ang sagot naman, yes, siyempre honest tayo eh. Opo. Pero yung aking pagka-disbar, iyon po ay aking medalya ng kagitingan. Kasi iyon po ay resulta ng aking pakikipaglaban sa korupsyon. Tapos nagtanong naman ng isang reporter, may balak ka bang umapila sa iyong kaso? Of course naman, of course. At kung kinakailangan, pupunta ako sa United Nations Commission on Human Rights. Kasi mayroong proseso ang United Nations Commission on Human Rights na may mga committee ito na naglalaan ng remedyo sa lahat ng tao sa mundo na hindi makakakuha ng katarungan sa kanilang mga bansa. Dito sila ngayon hihingi. Ang problema lang, parang sinasabi ng mga taga-Comelec na mga abogado na parang nabuang na daw ako. Para sabihin na, hindi naman totoo yan. Ibig sabihin, sila pala yung, kung buang ako, sila naman ayaw kong tawagin, pero yan naman talagang totoo, bobo po sila. Ibig sabihin, hindi nila alam yung batas na ginagalawan nila. Dapat alam nila yun kasi mga abogado sila. Kasi mga abogado po, hindi lang po lokal na batas ang alam dapat. Pati po yung tinatawag na may na international laws, mga treaties, ay kasama dapat sa alam namin yan. So, yan na po ang masabi ko at rest assured at ako po'y mananalo sa kasong ito kapag may isampa ako na ang aking motion for reconsideration. Bakit? Ganito po yun ang dahilan. Una, ang binasihan nila sa pagtanggal sa akin sa listahan ng magpapahalal ay yung Section 69 ng Omnibus Election Code na nagsasabi na ang sinuman na magdadala ng kahihiyan at magdudulot ng katawa-tawanan sa proseso ng eleksyon ay nuisance. Ang tamang pronunciation na nuisance, hindi nuisance. Tapos, kung ito ay nagdudulot ng kalituhan sa pamamagitan ng paggamit ng kaparihong apelido o first name sa pangalan sa ibang kandidato rin sa ganong pwesto, ay tinatawag na nuisance din. Halimbawa, may isang incumbent na mayor at ang apelido niya ay Kausing. Tapos ako ay tatakbo Kausing din pero wala akong totoong intensyon na mananalo kundi guguluhin ko lamang ang kanyang kandidatura. Yun po ang nuisance. Ang isa pang uri ng nuisance na sinasabi sa Section 69 ay yung lahat ng mga ginawa o mga sirkumstansya na magpapakita na ako daw ay walang genuine intention to run for the position for which I filed my certificate of candidacy. So, yan na ang sinasabi sa batas. Ngayon, ang utos ng batas na ito, sino ba ang magsasampa ng kaso? At sino ang magtatanggal? Sinabi sa batas po na motu proprio. Ano pong ibig sabihin ng motu proprio? Ang ibig sabihin ng motu proprio ay talagang hindi na niya antayin na may magreklamo pa, mismo Comelec mismo ang magsasampa ng kaso laban sa akin para tanggalin ako sa listahan ng pagkasenador. So, yan ang ibig sabihin ng motu proprio. So, ang ibig sabihin nito, kung payagan mo yan sa ordinaryong tingin ng tao, nangyayari dito, yung Comelec ang nag-aakusa sa akin na ako raw ay nuisance at ang Comelec din ang maghusga
So hindi po pwede mangyari yan, labag sa konstitusyon yan, na ikaw na nag-akusa ay ikaw rin maghuhusga. Hindi pwede. So ibig sabihin, kung pinayagan man ng batas yan, ibig sabihin po, mayroong isang sitwasyon yan na pwede. Saan po pwede na sitwasyon? Yan po ay pwede lamang sa sitwasyon na kung saan ang ebidensya ay hindi na kailangan busisiin para malaman na talagang wala akong intensyon. Kagaya ng kagaya po nito. Una, may tumakbo nung nakaraang halalan at siya ay nagsasabi ng pakilala, ako po ay tumatakbo dahil ako po ay asawa ni Chris Aquino. Hindi, halata na. Hindi na dapat pinag-usapan yon. Dapat itatanggalin. Tapos ako po ay tumatakbo dahil alam ko na maraming gasolina ang Pilipinas na ihukay na lang at makatulong sa ekonomiya. Yan, parang buang ka no kasi hindi naman totoo na may gasolina ang Pilipinas. Kumbaga, ibig sabihin, nakareserba lamang sa mga bagay na klaro yung nuisance na gagawin kung anong basihan. So kung ang mangyari, inakusahan nila ako ng disbarment at mangangailangan pa yan ng hearing o pagdidinig para malaman kung may connection ba ang pagdidispar ko sa pagiging kandidato ko. Ibig sabihin, maaring may connection pero kinakailangan dadaan ka sa butas ng karayom, magpipresenta sila ng ebidensya, ng testigo, at lahat-lahat para malaman kung may connection. Yan po ang tinatawag na judicious. Ibig sabihin judicious, kinakailangan pa na mag-usisa ang kumilik kung totoo ba o hindi. Akalain mo biro mo, ihambing natin ito sa kasong disqualification. Sa kasong disqualification, halimbawa, bawal po tumakbo pag hindi ka Pilipino. So ngayon, ikaw ay may ebidensya na hindi Pilipino yung isang tao. So nagsampa ka ngayon disqualification at nagkabit ka ng ebidensya na siya ay Amerikano, meron siyang passport. So ngayon, tanong, yan ba ay automatic? Sagot, hindi po. Kinagawa ng COMELEC ay magdidinig muna sila at alamin kung totoo nga yung passport o hindi. Paano malaman ang passport kung totoo o hindi? Hihingi pa ng sertifikasyon mula sa US Embassy na totoo yung passport. Ano pa? Tapos ganon, hihingi ka ng tao sa US Embassy pakiusapan na paupuin sa testimonial stand at titistigo na yung certification namin ay totoo na talagang Amerikano. So ganon, ibig sabihin yung simpleng bagay na malaman mo kung Amerikano o Pilipino ay kinakailangan pa ng paglilitis. How much more yung isang bagay na hindi mo malalaman sa biglang tingin kung ako nga ba ay nuisance dahil lang sa disbarment? Ganun lang po ang napakasimpleng explanation na maintindihan ng nakikinig. So ibig sabihin, I have come to the conclusion, kinukonclude ko na yung batas na ginagamit nila laban sa akin ay hindi para magamit laban sa akin. Bakit? Kasi ang akusasyon ninyo sa akin ay napakalalim ng usapin para malaman. Kahit sabihin natin matalo ako, pero napakalalim ng usapin. Kung napakalalim ng usapin, diyan na ngayon mangangailangan ng tinatawag na due process. Pag due process, hindi po pwede na ang mag-akusa ay siyang maghusga. Pwede lamang mangyari yung mag-akusa ay maghusga kung sa biglang tingin ay talagang ang tinatawag na nuisance na. Gaya ng halimbawa ko kanina, nagpakilala na siyang tumakbo pagka-senador dahil ito totoong nangyari nagpakilala siya na ako po ay asawa ni Chris Aquino. Hindi wala namang asawa si Chris Aquino kasi naghiwalay na nga sila ni James Yap. So yun ang mga klarong-klaro na kaso. So bakit niya ako ihambing doon? So ibig sabihin, matatalo na naman ang COMELEC dito. Yan lang sinasabi ko po. Kasi nga po, nakakapagtaka naman na bakit nila gagamitin yung pagka-disbarred nyo. No? Kasi parang napaka-unfair naman. At kung kikilatisin din naman po nila, yung pagka-disbarred nyo naman po, hindi naman po sama-samang gawa.
no? So anyway, hindi sa akin po, Ma'am Shi, kahit sabihin natin na pwede magamit, pero hindi nila pwede iproseso sa ganung proseso kasi po, unang-una, kailangan po ng matinding hearing bago malaman kung ano ba talaga. Hindi naman yan sa sitwasyon na pag nang tumakbo, nang pinasalita, ako po ay asawa ni Chris Aquino. Hindi naman totoo. Yun, klarong-klaro na yun. Hindi mo na kailangan mag-hearing. So, ito ngayon, ang ginawa nila ganon, ibig sabihin po, lumabag sila sa batas. So, ngayon, may tanong si Grim Reaper, no? Tanong siya, sasagutin ko ito. Si Toto, ano ang plano mo kung walang positibong aksyon sa iyong apila? Itutuloy mo pa rin ba ang pagtutuligsa sa mga tiwaling opisyal sa pamahalaan like Percy Lapid? Yung pagtutuligsa po, matuloy man o hindi, ang kandidatura ko, nandun na yan, nasa dugo na natin yan, at nasa obligasyon ko na yan, dahil yan lamang ang paraan kasi wala naman tayong pera, yan lamang ang tanging paraan na makatulong tayo sa bayan. Yung babantayan, yung mga milagro nila, yung abuso nila, yan ang gagawin natin pagpatuloy. So ngayon, halimbawa, kasunod na proseso ay magsasampa ako ngayong gabi mismo tapos natin ng live, ay magsasampa ako through email ng aking motion for reconsideration. Kaya sinabi ko sa iyo, motion for reconsideration sa COMELEC ko isasampa. So ang aking isasabihin, yung argumento ko kanina, sinasabi sa iyo kanina, na hindi nila pwedeng gamitin yung Section 69 sa akin kasi yung aming usapin ay mangangailangan pa ng malalim na pagtingin at masusing pagpresenta ng mga testigo para malaman kung ako nga ba ay nuisance o hindi. Hindi ito kagaya na sa isang iglap lang ay nuisance na kagad, malalaman mo na kagad. So ngayon, pag magsampa ako ngayon, dalawang bagay pwede mangyari at nangako naman kuno si George Erwin Garcia na bago matapos ang November, magdidesisyon sila sa aking motion for reconsideration. So, halimbawa, November 30, magdesisyon sila, talo ako. Sabihin na natin, talo ako. So, ngayon, ang kasunod na proseso, aakyat ako ngayon sa Supreme Court. So, pag umakyat ako sa Supreme Court, ang gagawin ko po ron ay maghihingiin ko sa Supreme Court na habang hindi pa natapos ang kaso ko sa Supreme Court na reklamo ko laban sa COMELEC, ay utusan muna ang COMELEC na ilagay sa official ballot ang aking pangalan. So, ganun po ang gagawin ko. Which is, very much confident naman ako na mananaig ako. Kasi wala nga basihan yung kanilang ginagawa. Yan po. O, si Kong Yang po. Ayan po si Maymay. May tanong po sa inyo si Maymay. Attorney, mayong gabi, taga Iloilo ako, proud ko sa imo. Yung gabi man sa imo. Attorney, hindi gid ko mapati nga they will consider you as nuisance candidate. Una po, question ko, attorney, di ba member kayo ng IBP, na member kayo ng iba't iba pang samahan ng mga lawyers, di ba? Di ba kaya nga di ba may mga bar, may atag doon yung mga may control number kayo, di ba may ganon? Hindi ba pwedeng parang motopropyo na hanapin nyo ng COMELEC na ano kayo? Ba't i-consider kayo na nuisance? Di ba parang dapat tignan din nila yung credibility mo as a lawyer? Kasi lawyer po kayo, you're the member of, di ba? So ganito po yun, hindi lang po ako ang nauna. Si Attorney Angelo Di Albano ay abogado rin, teacher pa at the same time, ginawa din nila na nuisance. So ang nangyari doon, kay Attorney Angel Di Alban pala, nanalo rin siya sa Supreme Court. So halos murahin na ng Supreme Court ang COMELEC. Bakit nyo gagawing sukatan kasi sabi nila si attorney ay walang pera para makamount ng kampanya sa buong Pilipinas. Yan, pinagalitan sila ng Supreme Court yan. Hindi nyo pwedeng gamitin ang pera na sukatan kung gagawin yung nuisance ang kandidato o hindi. Sapagkat kapag papayagan ng Supreme Court yan, pinapayagan din natin ang pag-discriminate, pag-aalipusta sa kahirapan. Hindi natin pwede sabihin na wala ng karapatan ang mga mahihirap.
Kaya yan ang sinabi ng Supreme Court. Ang isa pang rason nila ng COMELEC tungkol kay Attorney De Alban ay wala raw siyang wala rin siyang wala siyang organisasyon. Sabi ng COMELEC, hindi mo dapat pangunahan kasi pag sampa niya kandidato, pwedeng mangyari na mag-uumpisa pa lang siya organize. So pwede rin mangyari na magiging kandidatong independyente. Otherwise, dapat dilagay na sa konstitusyon na ang lahat ng kandidato ay dapat may partido. So sapagkat ang tumatakbo naman talaga ay tao, hindi naman pwede uupo bilang senador ang partido, kundi ang tao. So yan, kumbaga sinasabi ko lang dito sa ating live, yung kauna-unahang abogado na tinira ng COMELEC. So in other words, nanalo yung si Attorney De Alban, pero ang problema lang dito, Ma'am Shi, May, tsaka Reds, natapos na ang imprinta ng baluta, hindi na nailagay ang pangalan ni Attorney De Alban. Ay? So nangyari din ito pangalawa sa kaso ni Norman Cordero Marquez. Noong 2019, si Norman Cordero Marquez, tumakbo pagka-senador, ay dinisqualify din siya sapagkat sa rason ng COMELEC na wala siyang kakayahan mangampanya sa buong Pilipinas. So sinagot din siya sa panulat ni Justice Francis Hardelesa, hindi natin pwedeng gagawin na property requirement ang kawalan ng pera. Otherwise, we are discriminating against the poor. So lahat naman tayo mga Pilipino, parehas-parehas lang karapatan natin kung pag-usapan natin ay yung karapatang tumakbo. Next, hindi pa rin nagsampa na rin ulit ng kandidatura pagka-senador si Norman Cordero Marquez noong year 2022. Ganon din, dineklara din siya na nuisance. This time, ang ginawang rason laban sa kanya ay wala siyang partido. Number 2, kilala lamang siya sa kanilang barangay. Number 3, hindi siya nagpakita ng ebidensya na meron siyang genuine na intention na tumakbo pagka-senador. So, sumagot na naman ang Supreme Court sa panulat ni Justice Lazaro Javier na sinasabi nito, hindi nyo pwedeng gamitin na ang kawalan ng partido sapagkat ang pagiging independent ay isa sa karapatan din ng mga kandidato gustong kumandidato na kung ayaw niya magkipag-associate sa kahit kaning partido, pwede yon. Kasi nga mayroon nga tayong tinatawag na the right to join the association is also equal to the right not to join the association. So sa Constitution yan, pinakamataas na batas ay Constitution. Number 2, sinabi ng Supreme Court, hindi mo pwedeng gamiting dahilan yung pagiging kilala lamang niya sa buong barangay at sa ibang lugar ng bansa hindi siya kilala. Otherwise, kung kilalanin natin yan, sabi ng Supreme Court, ang eleksyon na napakasagrado na exercise ng karapatan ng tao, ng mga Pilipino, ay ginagawa nating napakabastos na popularity contest. Number 3, sinagot naman ng Supreme Court itong COMELEC, hindi niyo pwede sabihin na dahil nabigo si Norman Cordero Marquez sa pagbibigay ng ebidensya na siya ay may lehitimong intensyon tumakbo pagka-senador sapagkat kayo ang nag-ako sa COMELEC, kayo rin COMELEC ang may obligasyon magpapatunay, hindi si Norman Cordero Marquez. So ngayon, 2025 election, kasabay ko nagsampa naman ng pangatlong beses ng kandidatura si Norman Cordero Marquez na napahiya na natakot ng COMELEC sa kanya. Sinama na siya sa official list. So ngayon, may isa pa na nagsampa din ng kandidatura noong 2022 si Mr. Wilson Abad taga Mindanao. Noong 2022, binasura din siya sapagkat sa rason na wala rin siyang partido at wala siyang plataforma daw, wala lahat ng pera. So ngayon, binasura naman sila sa Supreme Court at bago binasura tuluyan ng Supreme Court, inutusan pa ng Supreme Court na ilagay ang kanyang pangalan sa official ballot. Ang ginawa naman ng COMELEC na ang panahon na yun, ang COMELEC noon ay si George Erwin Garcia, sila ni Socorro Inting,
sila ni Ivy Pirulino, ay hindi nila sinunod ang utos ng Supreme Court. Nagalit ang Supreme Court at nireprimand sila. At kung uulitin nyo pa, baka ikukontempt kayo ng Supreme Court, pwede silang ipakulong ng Supreme Court. Kaya dahil dyan, ako ngayon, sasampa naman ako ngayon ng motion pre-consideration kasi ang ginawa nila sa akin, yung dahil ako'y disbarred, may connection daw yun. Nagiging nuisance ako. So, ang sagot ko doon ay walang causal connection, walang total connection. At kung gusto nyo hanapin ang connection, mangangailangan po yan ng malalim na pagtingin. Kapag malalim na pagtingin, ang tawag po dyan sa English ay litigious na. Ibig sabihin, ang trabaho ay judicious. So, kailangan na magpresenta ng ebidensya. Kung magpresenta ng ebidensya, yan po ay hindi pwedeng mangyari sa sitwasyon na Section 69 sapagkat ang Section 69 na batas ng utos na Omnibus Election Code ay nagsasabi na motu proprio na wala ng ibang kailangan na complainant basta kung makita, sa mukha pa lang makita mo na siya ay lalagay niya lamang sa kahihiyan at bibiruin lamang ng tao ang eleksyon kung papayagan ang kanyang kandidatura. Ang example po nito ay kagaya yung nagsampa noong 2022 na isang tao, hindi ko lang bagitin pangalan, sabi niya, ako'y nagsasampa ng kandidatura pagka-senador sapagkat ako po ay Mr. ni Chris Aquino. Hindi naman siya Mr. ni Chris Aquino. So iyan, klaro buang na yun. Ibig sabihin, nakareserve lamang po ito sa mga outlandish o di kaya mga nasirang ulo na hindi pwede tumakbo sa pagka-senador. Ganun lang po ang aking argumento dyan. So, ibig sabihin, in-expect ko ngayon na mananalo ako sa motion pre-consideration na dapat payagan nila. Pero dito, nagsampa rin ako ng motion na umalis sa pagdidesisyon si Garcia at saka si Pirulino kasi tinira ko sila sa aking mga kritisismo sa vlogs. Si Garcia ay inakusan ko na dinidipinsan, binabakuran niya yung Smartmatic. Na totoo naman sa aking mga ebidensya na nakuha na nanggaling mismo sa Comelec ay proof beyond reasonable doubt na talagang hindi nanalo ang nagpapanalo lamang kay BBM na 31 million votes at saka kay Sara Duterte na 32 million votes at saka kay Ruben Padilla na number 1 at iba pa ay Smartmatic lamang. Bakit? Sila mismo nagbigay ng ebidensya na ang mga boto na binilang kay BBM, kay Sara, kay Ruben at iba pa ay nanggaling lamang sa isang computer na ang computer na yun ay may tatak o internet protocol number na 192.168.0.2. Kahit kung nakakaalam ka ng information technology, yung ganong numero nagsimula sa 192, yan po ay private internet protocol number. Ibig sabihin pag private, para ka lang nasa loob ng bahay na may 10 kang computer, kapag kinonect mo sa paggamit ng hub, ang magiging number ng bawat isang computer, kung ang gagamitin mo ay Apple computer, magsimula ang number sa 192. Kada brand, iba-iba ang simula. Pero kung gagamit ka, join ka ngayon sa internet service provider, join ka na ngayon sa internet na konektado ang buong mundo. At this time, kung ganun mangyari, ang internet protocol number mo dapat ay public. Nagsimula sa 3. So ngayon, ibig sabihin, dapat, kasi ayon sa batas natin, ang lahat ng mga presinto na makikita mo mula sa Batanes hanggat Tawi-Tawi ay dapat, ayon sa batas, magpapadala ng resulta direkta sa Comelec. So ngayon, kung direkta, dapat ilang presinto ba meron tayo doon? 106,700 precincts. So, ibig sabihin, kung may 106,700 precincts, dapat ang dami ng IP address number din ay 106,700 precincts din na hindi mag-ulit-ulit. Iisa lang, serial number yan, parang tambart po. Ang IP address number ay parang tambart ng tao na hindi magpare-pareho. Iyan naman po ay protection para genuine ang mga resulta na papasok. So, the fact na ang dumating ay nanggaling lamang sa isang numero, yan po ay solid evidence na si Bongbong, sabihin na lang natin si Bongbong ay hindi siya pwede sabihin nanalo
sapagkat ang kanyang boto ay nanggaling lamang sa Smartmatic. Ganon din kay Sara Duterte, ganon din kay Robin Padilla at iba pang mga senador. Actually, lahat pa ng mga party list, ganon din. Actually, ang ebidensya na kasama din dyan para ma-educate yung nakikinig sa atin, ito may kinalaman dito sa issue kay Lenny Ren, ay ganito. Noong nakuha din namin ang Comelec din nagbigay ng records, talaan ng Smart at saka Globe. Nakikita galing sa Comelec nang binuksan namin noong May 9, 2022, araw ng eleksyon, dapat matapos ang eleksyon, magsara ang presinto alas 7 ng gabi ayon sa batas. Ngayon, pero nung inusisa ko, bakit alauna pa lang ng hapon may resulta na pinadala? Napakarami. So, yun po, yung mga unang resulta pinadala, nag-ipon po yun sa mga bagong resulta. Kaya nagiging baha ng boto na kung saan kung bibilangin mo mula alas 7:08 ng gabi hanggang alas 8:02 ng gabi, 20,656,000 ang pumasok na boto sa loob ng ganong halos isang oras lamang. At imposible yan mangyari kahit sino pang IT expert na tanungin mo, bakit hindi mangyari? Sapagkat mo, yung manonood ka pa lang, malakas pa nga ang yung internet signal. Halimbawa, Converge ka, o PLDT, o Smart, o Globe. Lagi pa nga, pag manood ka ng Netflix, mamaya tumigil, ikot-ikot. So, ganun ikot-ikot, hindi rin yan tutuloy yung pagpadala ng mga mga resulta ng boto na ganun karami na sabay-sabay na darating within 1 hour. Ang isa ko pang pruweba na kung bakit hindi totoo yung mga resulta binasihan nila ay ganito. Pwede ba mangyari? Reds, ito, tanong kita Reds at Kamay. Pwede ba mangyari na 7 presinto sabay-sabay darating magpadala ng resulta hanggat sa segundo? Hindi. Siyempre, iba-ibang oras yan. Bakit dito sa kanilang transmission records na pinadala, binigay ng Comelec sa amin, bakit ang dami, mga 10%, pari-pareho, pati segundo? Hindi pwede mangyari yan. Kaya yan po, ang argumento ko, I will never accept that they won. Ang akin basihan para man na ang totoong nanalo ay si Leni Robredo, ay yung rally sa sa Macapagal Avenue, punong-puno yun. 3 kilometro yung Macapagal Avenue. Kung mapupuno mo yung 3 kilometro na ang haba niya ay 10 lanes ang lapad, sa mapupuno mo, ilang milyon kaya yan? So ngayon, napuno rin ni Leni Robredo yung Pasig na kalsada doon. So ibig sabihin, napakarami yun, milyones din doon. At sino lang ba ang tao makapuno? Ngayon, pagdating naman doon sa huling rally ni sa Ayala at saka Buendia, punong-puno rin. So hindi ko na sasabihin yung iba pang lugar. Iyon na lang ang aking babasihan. So kaya sigurado ako na ang nanalo talaga si Leni Robredo. Kaya lang, nalungkot lang ako. Lahat naman po nung pinuntahan po nila, maraming tao eh. Kaya nga ako nalungkot ako bakit hindi siya nagsampa ng protesta. Nalungkot ako, sobrang lungkot ko. Ay, eto po, yun na nga po yung yan nga po yung tinatanong dito sa video na pinakikita natin na ni Aling Marie. Ito po yung paliwanag ni Attorney Lenny, narinig niyo po ba to? Hindi ko na pa narinig. O sige, ulitin po na naman natin. Take 3. Sige, sabihin mo na lang. Ay, sino ba mas maganda magpaliwanag? Bulol kasi ako eh. Napanood ba ni Kung yan? Ikaw, Red, Hindi ko rin masyadong narinig yung kasi mahina yung audio eh. Mahina I-play po. mo na lang. Ano ba, kaninong sino nag-interview sa kanya? Aling Marito, tinanong ni Sirks. Search Traveler. Okay. Eto, saglit lang po. Hindi ko rin masyadong maintindihan eh, kasi maingay. Eto po si Aling Marie, may tanong po siya kay Sir, pinatanong niya po kay Sirks, kay Attorney Lenny. Teka, ito. Sige. Ano ba yan? Si Search ba nagtanong? Apo. Naririnig niyo ba?
Mahina eh. Wala na akong ilalakas talaga may... Mahina kasi ginamit lang din ni Aling Marie yung hindi siya naka-rect. O sige, intindihin na lang ulit natin. Game. Maingay kasi Kasama namin sa vlogging ping po ba? Tinanong ko sila, sinong may gusto magtanong kay Ma'am Len? One question lang straight. Eto na po yung nagtanong. Sabi ni Aling Marie, ako, itatanong ko kung bakit di niya ipinaglaban ang boto natin. Yan kasi ang gusto ko malaman para maintindihan ko kung kailangan ko para ipaglaban siya o hindi na. Kasi uunawain ko yung sagot niya kung tayo ba ay kaya niyang samahan hanggang uli o hindi. Kapag pasado sa akin ang sagot at swam sa mamamayan, kasama niya ako hanggang uli. Alam mo, Ayan, narinig niyo po ba? Narinig ko. Sige, patuloy mo. Ito po ang sagot ni Ma'am Lenny. Alam mo, medyo nalulungkot ako sa tanong niya. Kasi yung premise ng tanong, wala talaga siyang tiwala. So, gusto sabihin, hindi malalim yung paniniwala. malalim mo kaso na-fail ka. Yung sa akin kasi, pag hindi nakinig sa dahilan, tingin ko ito yung mga klase ng suporta na nag-wane over seasons. Sinabi ko na to in so many instances na after the elections, sino ba yung may interest na ipaglaban yung vote? Siyempre ako, kasi ako yung pag pinaglaban ko yun, ako yung nagsistand na umupo ng Pangulo. Ano yung ginawa natin after nun? Nagbuo tayo ng malaking team ng lawyers, nagbuo tayo ng malaking team ng IT experts. Wala tayo nakita. Kung lumaban ako pareho ng ginawa sa akin ni Marcos noong 2016, papaasahin ko lang yung supporters. Papaasahin ko yung supporters na hindi, para si Marcos, nung natalo siya noong 2016, hindi nakapaggawa ng mga proyekto na ikapabuti ng mamamayan kasi busy siya sa protest. Tapos, dahil wala namang basis, natalo din yung namin gusto nila gastusan lang. Ako una-una, wala naman akong pera ng panggasto sa protest. Kung meron kahit konti na ebidensya na may katiwalian na nangyari, ilalaban natin. Kaya humihingi tayo ng ebidensya. Halimbawa mo, ngayon nag-uusap tayo, biglang may kumatok dito. Tapos sinabi na, ma'am, nakakita na po kami ng evidence para ilaban natin yung kaso natin. At kayo po talaga yung totoong nanalo. Kukunin niyo ba yung position bilang presidente? Dahil kayo talaga yung tamang nanalo. Depende sa ebidensya yung makita sa akin. Marami naman nag-claim na may evidence sila, pero pinasulit na natin. Hindi talaga siya sufficient para makapanalo ng kaso. Kasi kung may ebidensya tayo kakapanalo ng kaso, hindi naman na kayo. So sa akin, hindi ko gagawin yung ginawa ni Marcos sa supporter siya ng 2016. Hindi ako magpapaasa kung wala din na papupuntahan. Kung lalaban tayo, yung laban na sigurado. Pero, yung sa akin lang, parang yung support na hindi nagsuporta dahil may paniniwala sa atin, pero nagsuporta dahil sang-ayon sa gusto niya. Tingin ko hindi yun yung klase ng suporta na makakatulong sa nation building. Ako yung sa akin, kahit konti yung sumusuporta, basta for the right reasons, okay yun sa akin. Pero yung kung hindi ako masatisfied sa sagot ko, hindi lang kita susuporta, parang, di ba? Hindi yun yung klase ng support na kinakailangan natin yun. Ma'am, balik na po sa election. Ano po yung... So, yun po yung unang part. Engineer. Hindi ganito lang ang may sala dito yung mga abogado na kausap niya. Ang sitwasyon sa panahon noon nakababago pa lang ng eleksyon ay ang usapin noon ay whether magpapabilang ka ulit o hindi. Hindi pinag-usapan yun kung may daya o wala. Ang magpapabilang ay karapatan ng kahit sinong kandidato na top 3. Halimbawa, may nanalo, karapatan ng second placer at karapatan ng third placer. Yan po ay ayon sa batas. So, ibig sabihin, hindi na kailangan magpapatunay na may ebidensya ka na dinaya ka o hindi.
karapatan mo yun para magpabilang at obligado ang COMELEC na magbilang. At obligado rin ang House ang magbibilang kasi niyan yung tinatawag na Presidential Electoral Tribunal, yung Supreme Court. Maobliga ang Supreme Court magpapabilang kasi karapatan yan ng second placer. Siya ang second placer eh. So ngayon, kung hindi siya nagpatuloy na sinasabi niya na dahilan, dahil ang naipon niya ng mga advisor na mga IT at mga abogado, lahat ay nagsasabi na wala silang makitang ebidensya. Ang problema ko lang ito sa mga abogado at IT na to, hindi sila naging tapat sa kanilang tungkulin. Dapat alam nila from the very beginning na karapatan ng kahit second placer na magpabilang. Ang usapin ay magpabilang ba ulit o hindi? Hindi yung usapin kung may daya o wala. Yan, dyan nagkamali yung mga advisor niya. At alam ko, marami siyang ibang advisor na suspect ko, hindi ko nang banggitin kung sino-sino mga pangalan, na nag-discourage sa kanya na magpa-recount kasi konektado rin kay Bongbong. Opposition na hindi rin sila totoong tudong opposition. So I beg your pardon, Madam Leni, kung sinabi mo, pinagdududahan mo pa suporta si Aling Marie sa'yo, nagpapakamatay sa Aling Marie sa'yo. So, yan lang sa akin masasabi dyan sa una. So, ibig sabihin, mayroon sana siyang gusto. Kaya lang, nadaig siya nang nagsabi ng mga advisor niya na kung ako naman tanungin mo, mga advisor niya ay hindi naging tapat sa kanilang alituntunin bilang abogado at hindi sila naging tapat. Ibig sabihin, mga mahina silang abogado kung hindi sila marunong mag-analyze ng sitwasyon. Kung ako tanungin mo, ang number one talaga sa totoo lang na dahilan, sa totoo lang kung bakit hindi nag-proceed, nagpabilang ulit si Madam Leni, ay inisip niya na wala siyang pera pambayad sa pagpapabilang ulit. So, bakit po? Ang laki kaya ng bayad. Magkano? Kada presinto, 3,000 pesos. So kung magpapabukas ka ng 1,000 precincts, times 3,000, 3 million yun. So kung magpapabukas ka ng 10,000 precincts, so times 3,000, that is 30 million. Kung magpabukas ka ng 100,000 precincts, kahit lahat ng presinto sa buong Pilipinas pabuksan mo, kung 100,000, that is 300 million. Babayaran mo na filing fee sa korte. Engineer daw, yung yung electoral protest ni BBM noong 2016, ilan pong presintong pinabuksan niya? Kung may idea po. Hindi ko pero marami. So nagbayad si Bongbong Marcos doon ng 3,000 per precinct. Okay? So ngayon, sana ito kung pumayag siya, ang problema lang ni Leni is pera. Pero kung pumayag siya, naniniwala ako, mangampanya, ako yung unang-una mag-donate na pambayad sa filing fee. 10,000 kagad galing sa akin. Yung panahon na yun. So, ibig sabihin, mag-donate lang ang mga tao, kayang-kaya na sagutin. Yes So, po. yan po ang mangyayari sana. Kung naging matapang siya noon. Ang problema ko lang, sabi ko nga, ang number one ng pa-discourage sa kanya dyan ay yung isang kasama sa oposisyon pero nagsisigwi doon sa kabila. Yan po ang aking sinisisi. Sinin attorney. Hindi ko na lang babanggitin. Attorney, parang babalik lang ako dun sa issue niyo po. 'Di ba, hihintayin natin ang COMELEC kung kailan niya final malalaman kung kailan malalaman na nuisance talaga Magdesisyon. kayo. So, Kung kailan po magdesisyon 'yun? sila. Kailan po namin 'yun? Kung kailan po namin malalaman 'yun? Sabi ni George Erwin Garcia, hindi raw matatapos ang November ay magdesisyon na sila. So, inasahan ko yun. Kasi kailangan Kasi ko di oras ba- ang inabol ko. Kasi di po ba pagka hindi po kayo na-approve, later on baka hindi kayo maisama sa balot?
ganun nga mangyari kung hindi nila aprobahan, hindi ako isasama sa baluta. So anong chance ko? Pupunta po ako sa Supreme Court, doon ako magreklamo. At hihingi ako ng utos sa Supreme Court na habang tinitingnan pa yung kaso ko sa Supreme Court, utusan muna ang Comelec na isama ang pangalan ko sa baluta. Yun ang gagawin ko. Okay. So, hoping na masusunod yan. At tingin ko naman masusunod. Kasi takot na rin ang Comelec ngayon. May warning na sila na hindi susunod. Sa ginawa kasi nila sa kandidatura ni Wilson Ahmad na hindi nila nilagay ay talagang dinoble reprimand na sila na Supreme Court doon. Kasunod doon, multa o ipapabilanggo sila sa Supreme Court kung hindi sila susunod sa utos ng Supreme Court. Okay. Ayan, nawala tuloy yung ano, tatanong ko tuloy. Ayan, nawala. Sige. Ikaw po, papaspasin na natin to para makagawa na si engineer ng ano. Teka. Emotion. Teka. Kung hindi nakita ng mga expert ni Attorney Lenny ang nakita ng TN Trio, ibig sabihin, mas mahusay sila kaysa sa mga expert ni Attorney Lenny. Sa palagay nyo, hindi nakita o talagang nagpiring na lang ng mata? Ang pwede ko lang sabihin ng pinaka-fair na lang sa kanila is this. Hindi arok ng kanilang katalinuhan ang nangyayari. Kasi ma-analyze mo naman eh. Unang-una, kung ikaw ay IT expert, alam mo yung bilis ng internet, magpadala ng boto. Doon pa lang hindi ka na ba magtataka na 20 million, wala pang isang oras, may boto na dumarating. Doon pa lang yun. Imposible mangyari yun. Oo nga, bakit hindi nga po yun nakita? Baka nga po, sa palagay ko, nagpiring na Hindi. lang ng mata. Sabi nyo nga, Pwede ko sabihin yun sa mga IT experts na yun, tsaka abogado na yun na mga May kausap kakulangan. niya. Pati baka din na si... hindi naman nagkakapera. Ang kwan nila ay discourage sila sa resulta na malayo. Unang-una, malayo ang difference. 31 as against 15. 20 million. So, nakaka-discourage ka naman yan. Pero dapat hindi yun sapat para masarhan ang mata nila sa mga indikasyon na nagpapakita na mayroon ka makikitang kandila o ilaw sa dulo ng kuweba. Klaro na yung 20 million eh, hindi mangyari yun eh. Teka na po Kaya nga. dito. Siguro daw po, kaya hindi nagsampa ng protest si Attorney Lenny ay dahil kailangan niya ng pera. At yung Ganon nga, number one. Tanong na pala to. I-combine mo na lang ang mga rason. Kasi binanggit niya, wala siyang budget. Sinabi niya rin naman eh. Opo. At number two, at sinabi ng kanyang advisor ng mga abogado at saka IT experts na wala silang nakita na dahilan para sabihin na may daya. So ang sagot ko naman sa kanila, hindi naman daya ang kailangan hanapin para makapagpatuloy ng kaso. Sapagkat ang kahingiin lamang niya ay magpabilang ulit. Iba yung bilang ulit, iba yung usapin na may daya ba o wala. Sa pagpapabilang, hindi mo na kailangan sabihin kung may daya o wala. Basta kayo magpabilang ka lang. So bakit po walang nag-advise sa kanya? Well, kung naging kaibigan ko siya nung araw, siyempre, private citizen lamang ako. Hindi naman ako nakikialam masyado sa politika. Na-advisean ko siya, pipilitin ko siya. Hindi, nung time niya po, yung mga kaalyado niya, yung mga abogado niya, yung mga Alam mo, attorney sa totoo lang ito sasabihin ko siya katotohanan, ano bang pagiging abogado? Maraming pangalan, pero sa totoo lang, hindi naman sapat ang kagalingan nila para sabihin na abogado sila na magaling. Yan lang totoo masasabi ko sa iyo. Ayan si Topacio, nag-ingay-ingay yan. Nung natalo ko sa argumento sa Pasay RTC, hinamon ako ng suntukan. Yeah. Oh. Ayan, Gab, natanong na yan, nasagot na yan ni Engineer Toto. Gab, malaki ang bayaran. Nasagot na yan. Pwede naman daw hindi agad nagkabayaran. Pwede naman daw pala si Attorney Lenny
no, magtanong o mag-recount ng walang bayaran. Kaya lang, walang nag-advise sa kanya. Sana ang ginawa ni Madam Lini, pero alam ko discourage siya eh. Sana ang ginawa niya, nagkaroon siya ng lakas loob para magtanong man lang sa supporters niya kung ako ba'y magpapabilang ulit o hindi. Yun lang, yung tanong na yun, kaisa-isang tanong. Sigurado ako, sasabihin niya, wala akong budget. Marami magdodonate. Ako ang biro uno, magbibigay ko 10,000. So sa 10,000 ko, tatlong presinto na yun. Ay kung yun po pala ang naging problema, kung siguro kung meron naman po tayo maitutulong that time, kung siguro ang inaan na lang ni Atty. Lenny, nahihiya na siya sa dami ng naitulong ng mga Yan nga. Yan din nakikita ko. na lang doon. Kasi kung tutuusin naman po, Tapos nagpaliwanag din siya, ang isang dahilan niya, wala siya nakitang chance na dahil nga sa advice din sa kanya, so ayaw niya na mabibigyan ng sama ng loob ang kanyang supporters na aasa baka wala naman. Kagaya ng ginawa ni Marcos na wala rin nangyari, umaasa-asa ang mga tao supporters ni Marcos, talo rin. So ibig sabihin, ayaw niya mangyari din sa kanya yun. Ilagay mo lang, ubusin ko na lang yan. So, yun nga rin ang naano ko daan. Kung sasabihin mo ni Ma'am Lenny na gano'n at sigurado naman ako na mga ang sumuporta sa kanya, no, magbabayanihan, magkukontribusyon. Dalawa na tayo, si Mayam, si Kong yan. Siguro naman lahat ng tropa dito, kahit 11 lang to, siguro naman mag-chip in kahit papaano. Oh. Kaya lang, siguro nahiya na rin si Ma'am Lenny ba? Palagi ko nahiya na rin siya. Tsaka sa attitude din po ni Madam Lenny, siguro kung isipin niya na ipaglalaban niya, much better na lang na ilalagay niya sa NGO niya, sa angat buhay niya. Siguro mas inisip na lang na ganun. Mas marami pang matulungan kasi open pa na for a chance na very... Napag-usapan natin ngayon, magiging aral na lang ngayon yan. Pero at least magiging magsilbi magandang aral. Ang pinakamalaking kalaban talaga natin dito, paano matigil yung pandaraya. Yun nga po, attorney, kasi doon po talaga mag-uumpisa sa COMELEC. Kaya salud po ako sa inyo, sa TM Trio, talagang kahit hindi po ako nakakaintindi, talagang sinusundan ko kasi parang ang laking bagay sa aming mga ordinaryong tao na ma-explain din kasi ng mga expert yung pagdating sa bilangan, tamang bilangan ng when it comes sa expertise nga po ng mga ng mga IT kasi sila ang mas nakaka-explain ng tama. Kasi ang dami pong sinasabi ni sino nga po yung sa TM Trio si General Eli Rio. Si General Rio na ang ganda, kahit siya po mag-explain, napakaganda, napakadaling intindihin yung mga sinasabi niya according sa mga, di ba naging din po siya, naging COMELEC. Opo. Kaya napaka niyang explanation na kahit kami ng mga ordinaryong tao, maiintindihan po namin. Sana ganun. Sana hindi po kayo magsawa kasi doon lang kami umaano na kung sino talaga nagsasabi ng totoo. Kasi kahit kami, pag hindi namin naintindihan, nabubulag rin kami sa mga maling explanation po ng mga hindi expert na mga nag-expertan lang. Kaya mahirap din po. So sana na i-educate din talaga kami po. Ayan. So at least yun ang so, yan ang totoo, no? Ibig sabihin at least nawala na rin ang agam-agam natin at yun naman ang talagang palang So tama ang aking hula kasi noon ang hula lang ako eh. So tama ang aking hula kung bakit hindi nagkumaso si Madam Lenny. So this time po kaya Attorney Toto dahil sa mga ginagawa niyo yung mga action tingin niyo magiging alert or magiging attentive na ang COMELEC sa gawa nila nitong this coming election po kaya? Tingin ko naman ay mapipirsa yung Supreme Court na mag-utos sa COMELEC. So nag-iisip ako ngayon kung ano ang action na gagawin ko sa COMELEC para mapilitan sila gawin yung pangako nila. May pangako kasi ang COMELEC sa standing sa ngayon na sinabihan ang TN Trio magbigay kayo ng listahan ng mga presinto na gusto niyo buksan at buksan natin ng
mano-mano, bibilangin natin kamay por kamay, at kung anong resulta, ihambing natin sa resulta ng Smartmatic. At kung lalabas na malayo ang pagkakaiba kumpara sa Smartmatic na result, diyan natin malalaman kung ano talaga ang totoo. But then, until now, ilang mag-iisang taon na, hindi pa rin sinunod ng Comelec ang kanilang pangako. Nasa kanilang pangako yan, hindi nanggaling sa amin yan. Nasa kanila nanggaling yan. Yun nga po yung inano ko. Ang tagal na nun yung pangako na yun eh. So ngayon, yung pangako na yan, kung gusto nyo, siguro mangampanya tayo, tulungan nyo ako, at gagawa ako ng articles of impeachment. Papipirmahin natin sa buong Pilipinas na makaipon tayo ng mga 1 million na signatories. Ang gagawin natin, siyempre may mga kakampi tayo, mag-organize tayo, mayroong maglalagay doon sa kada mall, lahat lang ng mall, may mga papirmahin, may pangalan, may kukunan ng ID para genuine ang perma. Lahat-lahat. Pagkatapos, hiwalay pa yung sa yung sa petition na ano ba yung sa petition sa Go, ano ba yan? Diyan sa online. So, ganun ang gagawin siguro, which is dapat na gagawin, nakikita ko, sapagkat kung hindi natin gagawin ito, wala na. Patay na ang demokrasya. Ayan. Mm. Democracy is dead. Teka lang, meron lang akong isisingit dito. Si Sunny Day, ay avid fans nyo rin to si Sunny Day eh. Oo. Si Sunny, ito ang aking taga, nawala na yung isa kong taga chuchu eh. Ito si Sunny Day. Sabi niya, mag-relax muna daw po kayo sa kababanan sa mga politikong palpak habang election period lang. Tapos nakapasok na po kayo at nakapwesto na sa po daw tayo bumanat ng bumanat. Para wag daw po Hindi. kayo mapag-init. Anyway, kinikilala ko rin yung ganong kwan. Sa akin lang kasi, Sunny Day, sana maintindihan mo rin, kung ako kasi kapag tumigil ako kahit kunti, ibig sabihin, kinukonsinti ko na rin ang ginagawa nila. Hindi po, konti-konti lang. Wala na akong konti, walang marami kung ako tanongin sa opinion nyo. At nakaumpisa na ako banat sa kanila, kahit tumigil ako, na yun. Hindi na kumbaga wala ng atrasan ang nangyari nito. So, ang mangyari nito is pukpukan ng pukpukan. So, bakit? Ang mangyari po kasi, kahit hindi nyo ako titirahin dito, hindi matutulog ang sigaw ng katarungan. Laging gising ang katarungan. So, maaring hindi niya ako maisama sa eleksyon at maaring hindi ako mananalo, but then, hindi yan sapat para tumigil ang hinahanap, ang paghahanap ng marubdob ng katarungan. Yun lamang po masasabi ko. At ang tanging katarungan lamang makukuha natin ay nakasandal sa katotohanan. Ang katotohanan lamang ay makukuha natin kung buksan ang mga baluta. Saka pa lamang natin malaman kung talagang nagsisinungaling ang Smartmatic o hindi. Kasi kung bubuksan lamang yon, doon natin malaman, tanggapin naman namin na talo kami kung talagang lumalabas na totoo ang mga boto ng Smartmatic. Ngayon, ang napili po ng grupo ng TN Trio ay lahat po na presinto sa Santo Tomas, Batangas. So, yan lang po. Kukunti lang yan. Kung binubuksan nila yan, wala na sana tayong problema. May paspasan nyo na yung tanong ngayon dahil baka sa next week na naman tayo makapagpa-schedule. Last tanong. Dali pa. Aalisin si Engineer Toto. Magbabagyo na. Engineer to, regarding naman po to dun sa, yung appearance niyo po dun sa House hearing regarding sa Pogo. Oo. Kasi hindi ko masyadong napanood yun eh. Bakit po hindi kayo na-invite doon? Hindi, in-invite ako. Ang problema ko niyan sa Pogo-Pogo sa house na yan, kapag ayaw ka na pasalitain, wala ka na magagawa. Okay, tinanong ako. Sa issue, kung totoo ba na meron akong ebidensya laban kay Jing Kapil. Kasi ang akusasyon dyan, sa nakuha ko sa informasyon ko, na mga kinikilala ko ng mga sources,
Ang sinasabi nila, merong sports car si Jing Capil. Mm. Merong iba pang mga sasakyan, mga dalawa pa. Nakabili pa ng kundo. So, ngayon, automatic naman yan, kahit sinong kurakot, magagaling yan, hindi nila ipapangalan sa kanilang sarili yan. So ngayon, dahil dyan, ang pinaka makikita mong ebidensya na pwede mong sabihin na totoo yung mga aligasyon laban sa kanya ay ganito. Pinaliwanag ko, kinwento ko orally, kinwenta ko orally, mathematician kasi ako sa kanila, sa harap nila. Sabi ko, ang the only evidence na hawak ko ay ganito. Yung dapat na magbabayad ng tamang amilyar, yung Pogo, pero hindi nakapagbayad ng amilyar na tama kasi ang siningil ninyo ay 10,000 lamang sa loob ng isang taon. At sa mga business permits, maraming mga negosyo sa loob ng Pogo at siningil nyo lamang ng 5,000. Okay, nagkwenta ko ngayon, magkano ba talaga dapat ang babayaran na amilyar o real property tax? Ganito po ang real property tax na computation. Sa real property tax, makukuha mo yan kung alam mo yung tinatawag na presyo kada per square meter ng lupa. Lupa ang pag-usapan natin. 10 hektarya yung lupa. So, ilang square meters yun? So, times 10,000, that is 100,000 square meters. So, kung maghalaga ng tig 5,000 ang kada metro kwadrado, so umabot ng 500 million. So 10,000, 100,000 square meters times 5,000, umabot sa 500 million. O sabihin natin, 10,000 magiging 1 billion ang halaga ng lupa. Okay? So ngayon, magkano naman ang building? Ang building naman, mayroon naman ako panukat na mababasihan. Bakit? Sila rin po ang umamin, sila ni Jing Capil ang umamin na nagsumite ng tinatawag na Bill of Materials ang Pogo bago sila nagpatayo para humingi ng building permit. Ano yung Bill of Materials? Yun yung bill, yun yung resibo, listahan ko ano mga materyales na binili para ipatayo ang mga building at nakalagay ang presyo at umabot po ang presyo sa 1 billion mahigit. Sa materialis pa lang. Nakaresibo na yon. So kung 1 billion ang resibo, ibig sabihin, yung presyo ng building at presyo ng lupa ay 2 billion pesos sa kabuuan. So, ibig sabihin, pag yan ang binenta mo, yan ang pwede mong sabihin na fair market value. So ngayon, paano mo computein ang amilyar o real property tax? Una, kukunin mo muna yung assessed value. Paano kukunin ang assessed value? Meron nakalagay sa batas sa Local Government Code na sinasabi kapag commercial, kailangan 50% o kalahati ng fair market value, yan ang assessed value. So, ano ang kalahati ng 2 billion? Di 1 billion pesos. So, ngayon, paano naman computein ang real property tax? Ang real property tax naman ay, kikumpitin mo is 1% ng property, ng assessed value. Kung ang assessed value is 1 billion, what is 1% of 1 billion? 10 million pesos kada taon dapat ang ibabayad. So, naka-5 taon, ang Pogo, ibig sabihin 50 million pesos ang naipon nila. Hindi pa natin pinag-usapan ang mga business permits ng kada negosyo kasi sa loob, mayroong karaoke bar, mayroong restaurant, mayroong kung ano-ano. So, ibig sabihin, magkakaiba po yun, ano po? Iba ka, isa sa loob ng building lang. Kasi ang lahat ng nagtatrabaho doon, hindi na kailangan lumabas. Nandun na lahat, pati pagkain, pati kainan lang, pati tulugan, pati gym, andun na lahat. So, ngayon, hindi bababa sa 100,000 o mga abot pa ng 1 million ang kolektahin nila kada taon sa business permits pa lamang. So, ibig sabihin, doon na lang tayo mag-usap sa amilyar. Sa 10 million a year na hindi na binilang, ay sapat na para makabili ka ng condominium
Sapat na para makabili ka ng mga sasakyan? Yan Okay ang na po. aking ebidensya. Sinasabi ko, wala po akong ebidensya na direkta magsasabi, kundi yung mga salita ng kapitbahay at number 2, para mapatunayan natin na totoong salita ng kapitbahay, yung inamin nila ni Jing Capel na hindi sila naniningil ng tamang real property tax o amilyar. Yan. So sa sana maintindihan ninyo ako kung saan nanggaling yun ang aking aligasyon. Yun, okay. Maliwanag mga katropa. Sa susunod na lang ulit tayo magbaon ng mga tanong ha. Kasi may gagawin pa si engineer. Tapos magbablog pa siya. So, engineer Kaya nga sabi niyo music lover, kaya lumitaw na sa tingin nila. Sinabi lang hearsay. Pero ito lang ang gusto ko na i-point out sa inyo. Hindi po lahat ng hearsay ay hindi totoo. Maraming hearsay na iyon ang katotohanan. Nagkataon lamang na kulang lang ng ebidensya. Okay? Ayun, Ganun lang aking masasabi dyan. Tama. So, yan sa susunod na lang po ulit tayo magpapa-appointment kay engineer ha. Pag mayroon na tayong bagong balita at makikibalita pa rin tayo, no? At dito muna po tayo sa C-Shine. Papaltan ko po yung channel, ano? Yung papahingahin muna natin yung Super Mamshi. Dito muna po tayo dito kay C-Shine, ha? Ayan. Nagdalawa ko na pala channel. Backup lang po to, backup. May backup po tayo kasi meron pong mga alam nyo na misa meron tayong hindi nakakasundo, no? Hindi naman natin alam na lahat nakakatropa natin, ano? Ay mabuti na yung may backup po tayo, no? Ay maraming salamat. Si May, mahina ang internet mo, May, no? Mahina ang signal mo, nawawala Gani, ka. Attorney Toto. Pero nagbalik ako kay bye-bye lang ko sa imo. Thank you, Damo. Ay, salamat. And I'm proud of you, Attorney. Salamat. May gabi. Okay. Wait lang. Sige ka, mag-ilonggo ka nga. Okay. May. Damo nga salamat sa tanan nga mga hiligaynon diri nga pamati. Madamo man nga salamat, Attorney. Kag kami, proud din kami sa imo bilang Ilonggo. Ako mismo bilang Ilongga, proud ako nga may Salamat. angay sa imo nga makapungko sa Senado soon. Very, very soon. Damo nga salamat. Madamo Suporta nga pa rin salamat. tayo. Suporta pa rin tayo. Basta Ginakalipay ko ang pagkabugal ninyo sa akon. Ay, Eh. of course. kami nandito lang kami. Minsan nagja-judge kami sa inyo, yun ay para sa inyo din po. Nakikipaglaban kami para sa inyo din po yun. So, Salamat, kami salamat. Nakikipagbardagulan. Pero lagi po kaming nandito. Kahit na po minsan nagkumokontra, para po sa inyo yun. Ayan. Okay. Alam niyo naman, nandito kami para sa inyo palagi. At maraming salamat, engineer, sa susunod, ha? Okay. Good night, Galingan good night, po. Attorney. Salamat Okay. po. Salamat po. Salamat. Basta attorney pa rin kayo sa amin. Lagi din. Of course. Okay, salamat. Sige po, salamat. Ayan. Okay. Yan. Andiyan na si ha. Ano yun na natin. Maggawa pa siya ng kanyang O, yan. Alis na si Ma'am Shi, mawawala ako kasi empty na ako. I just want to say, magandang gabi kay Grim Reaper. Andiyan si Sunny, sino ba ba nandito? Hello, Sir Red. Sir Dance. Pasensya na kayo guys, pag minsan kasi hindi ko matype. Hindi ko, alam mo, minsan kasi mas gusto ko yung nasasabi ko muna yung gusto kong sabihin bago ko kayo mag-greet. So, ang hirap ang dami nyo kasi, alam ko madami na kayo dito kay Ma'am Shi, madami na tayo. And sabi nga ni Ma'am Shi, I know you guys na super support kay Ma'am Shi kasi hindi naman tayo magsusupport sa alam nating plastic, di ba? I love that. Good night. Ay, no. I'm still here pero magsa-charge lang ako. Good night, guys, ha? Ayan. Hindi nga yung ayan yan, si Sister Marilu, nakita na tayo. So, for the meantime, dito muna tayo, kasi dito tayo magki-Christmas party. Inaantay pa natin si best friend kasi busy pa siya. So, dito tayo mag-aano ng ating Merry Christmas, ha? Ay, ngayon na ba yun? Ngayon na po ba yun, Super Ma'am? Hindi pa ngayon. Antayin muna natin si best friend kasi si best friend ng pag-aanohin natin kasi siya yung may alam sa mga pag-order ba sa Treasurer pati. Order sa ano ba? Ano ba yun? Hindi naman, ano ba yun? Hindi naman Lazada. Ano ba yung isa? Shopee, Sa Lazada. Shopee. Siya kasi ang magaling magpaano. Naligaw daw si Sis Marilu. Hindi bale, nakita mo na rin yung tropa nandito. At yung ano ba tawag dito? Sa Shopee, kasi si best friend, alam niya yung pa-order kasi meron siya minsan, may mga coupon siya, kagaya nung sa bigas daw, meron daw na siya.
Ayun, namatay naman daw yung mobile ni Mayam. Hindi bale, yakagin na lang siya natin sa susunod. So, Uy, i-edit Sir na Red, lang ah. i-edit na lang natin to. Kuhanin na lang natin yung part yung dumating si Good night. Engineer Toto. Yes? Ayan, paspas na ako ng salita kasi para yung mga ipamimigay natin, no, na yung pamasko natin, iaano na lang daw ni best friend, i-order na lang sa Shopee, pa-deliver na rin. Para diretso na. Tapos yung t-shirts naman, pag-usapan na lang natin sa group chat yung t-shirts, ano, tsaka yung mga mugs. Itutuloy pa rin natin yung logo, yung pa rin ang gagamitin natin logo. For the time being, dito muna tayo, ha? O sa ayan, maraming salamat mga katropa. Dumating na ba si Pipito? Pipito? Ay, Diyos ko. Naman sana, lumihis na lang. Lumihis na yata si Pipito. Sana. O, meron pa ba kayo sasabihin mga katropa? Ay, si Bunso, oh. Si Bunso, Okay na. Oh. Hindi naman umakit yan eh. O, halika na, Bunso. Umakit ka na Sana, sa saglit. si Lady Bird akyat yan. Holiday ngayon. So, Lady Bird, LB, Bebe. Bukas na daw, may meeting. At ako'y kailangan ko na bumaba. May meeting daw siya. May meeting. Si Grim Reaper. Si Grim Reaper tuloy. Pati ako nangunguna eh. Si Grim Reaper daw sa angat pungay. Sa angat pungay magdo-donate mga music kayo. Basta yung ating basta pag dumating yung ating treasurer, ayusin natin to. Busy pa lang kasi si best friend kaya hindi pa natin yung ating pa-Christmas, no? Pero sigurado meron tayong Si best friend po ba nasa GC? Oo, nasa GC siya. Ano po siya? Lalaki, babae? Babae. Babae. O siya. Sino Sige pa ang po. wala rito sa si Mama Marilu na, 'di ba si Sister Marilu, si Mami Marilu nandoon na din, 'di ba? Sino ba ang napadagdag dun? Si Mami S. Si Mami S hindi pa hinahanap na tayo ni Mami S, mga katropa. Pag nakita niyo si Mami S, sabihin niyo nandito muna tayo. Pwede rin naman tayo dun sa kabila, pero dito muna tayo. Ha? O sige, paano? Maraming salamat mga katropa. Sige po. Thank you. Mag-ingat kayo, mag-ingat kayo lahat. Huwag kayong masyadong kampante kasi hindi pa natin alam kung lumayas na talaga yung bagyo. Wala na, malayo na. Nag-iba na ng direction. Oo. Ay, get well soon sa misis mo, Grim. Ayun, si Sister Marilu nandun. Si Mami S. Hindi pa yata tayo nandito na ba si Mami S? Nung isang gabi nandito ba siya? So anyway, hindi bale, maano pa naman tayo, marami pa tayong time na marami pa tayong time. Mahanap din tayo nila. Ha? So O, ito naman si Lady Bird, kung saan na naman gumala tong babaylan na to. Si Lady Bird, kararating lang. Magpahinga ka na, bukas na lang. Sige po. Thank you. Sige po. Good night. Good morning. Good morning na dyan kasi 12:30 na dyan. Diba? Sa akin 12:30, kay Mayam 1:30. So, ayan. Mag-ingat kayong lahat, ha? Sige po. Stay safe. At, Okay. Grim, nagpamasahe. Grim, get well soon sa YP mo, ha? Maraming salamat, mga katropa. Bye-bye.